Napakalinaw. Hindi ano na habit po. Opo. Naka-speaker pa ako sa bahay. Laging naka-on na si Cecil eh. Hello, good evening Cecil. Nang Pantok po. Hello, Ate B. Magandang gabi. Good evening din po. Bilma. Bilma din ba si Lucas? Opo. At sa atin pong magandang konsihala, Ate Luz, magandang gabi. Magandang gabi po, Pastora. Pastora Shari. Sister Marita, magandang gabi po. Share po natin, mga kapatid, mga kabarangay, para po marami tayong mapagpala sa gabing ito. Magandang gabi po, Ma'am Nati Reyes, kay Ma'am Charito Bendijo, kay Mirasol Rivera, Ate Nelia Cordero. Magandang gabi po, Ate Claire Villanueva. Good evening po. Share po natin para marami pong tayong matulungan na mapagaan ang kanilang mga suliranin sa pamamagitan po ng pakikinig ng mga padalang salita ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating guest na maglilid po sa gabing ito. Good evening, Vilma Camus. Lina sa hipag po, Lina Sabado Sagat, magandang gabi po. Salamat po sa panunood. Ma'am Nemia de la Cruz, isang mapagpalang gabi po sa lahat. Kay Ate Bing ng Barangay Pantok, salamat po sa palagiang pagka-join sa sama-sama po nating pananalangin. Kay Ma'am Belinda Dasi, good evening po. Maribik Dayaw Amboligan, eto na naman po siya. Salamat po ma'am sa inyo pong pag-join. Kay Glenn Flores na nasa Pampanga, no sek? Nasa Pampanga. Also, Torona Joy, nasa Pampanga din po siya. Magandang gabi po. Kay Ate Meli Damaso, magandang gabi. Sek, good evening. Share po natin para marami po tayong makapanood at makarinig ng mga message po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating kapatid na magsishare o maglilid po sa gabing ito. Ma'am Auring Juliano, magandang gabi po. Salamat po sa inyong pakikiisa at tuwi na pong pakikijoin. Hello Dayan, konbanwa. Nabubulol pa rin po ako. Magandang gabi. Paki-share po natin. Nanonood din po si Ate, ano po, palayo nung nanay mo? Si Ate Ustang, Pausta Almayda Nagum. Salamat po sa inyong pakikinig.
Good evening, Judy. Mamaya na magluto ng hapunan. Pakanin po muna natin ang ating mga espiritu. Mga gusukin po natin ang ating ano tawag doon? Ba't nag-ano ko? Ayun, okay na. Ayan. Biglang nabaligtad yung camera eh. Good evening, Casey. Nasning Bebe, magandang gabi. Roger Reyes, kay paring Roger, magandang gabi po. Kay Angelita Garcia Balmeo, magandang gabi po. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Ate Vicky Monte Alegre, isang magandang gabi po. Salamat po sa inyong pakikiisa. Sa ating BHW, Pelomena Valerio, magandang gabi po. Kay Ate Cora, magandang gabi po. Efrelyn Santos Salazar. Myra Damaso is also watching. Charito Estabilio, magandang gabi po. Sir Willie Castro, good evening po. Parang nakita ko na si Pastor Daniel. Yun na nga. Good evening po, Pastor Daniel. Ate Tessie Cordero, magandang gabi po. Ilan na? 30? 39 na po tayo. Okay po. Muli po, isang mapagpalang gabi po sa Barangay Santa Cruz. Gayon din po sa ating mga kasama na sa pananalangin na taga-ibang barangay. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Sa gabi pong ito ay sa apelyido pa lamang po ay sulit na po tayo sapagkat ang pang-apelyido po niya ay Manangan. Manangan po tayo sa ating Panginoon na tayo po ay hindi pababayaan. At dahil po busy ang ating pastora ay meron po siyang kinausap, pero si sister po ay may schedule na. Baka po magpapalit sila ni pastora ng schedule. Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat. Praise the Lord. 46 po at keep on sharing po para po dumami pa ang ating mapagpala. Isang pagpapala po na tayo po ay makapakinig ng salita ng ating Panginoon, ng mga message po niya sa pamamagitan po ng mga naglilid po sa atin. Habol lang po si Kumaring Flora Daso, good evening po. Si Ate Tessie Zapata, Noemi Neri, Maylin Santiago, Ate Christy de Guzman, si Sir Errol Padilla Bohayo. Good evening po, sir. Muli po, isang mapagpalang gabi po. Ang maglilid po sa atin ay walang iba po kundi miyembro din po siya ng leader po ng sa Church on the Rock International Ministry. Siya po ay si Sister Maris Manangan Hilarion. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Gito ka na, sister. Ayan. So, ayan, isang magandang gabi. Mabuhay po tayong lahat. Ang sabi nga ni Kapitana po kanina, Manangan yung aking pong gitna, yung dalaga po ako. Talaga pong nananangan lang po ako sa kapangyarihan at gabay ng ating Panginoon. Yun lamang po ang tangi nating magagawa sa mga pagkakataon na wala ho tayong masulingan. So,
Hindi ko na po kayo isa-isahin. Mga kabarangay ko, alam niyo po, natutuwa po ako sapagkat nagawa po yung ganitong gawain. At nagagalak po kami dahil ito po yung kasama po ako nila Pastora Shari na talagang naglilingkod na po sa Panginoon at kagalakan po sa amin na kami po ay makaganap ng gawain pong ganito. So bago po ang lahat, tayo po muna po ay manalangin, hingin po natin ang pagsama at gabay ng ating Panginoong Yesus. So tayo po ay yumuko at pumikit, tayo po ay manalangin. Uwaming Diyos na napakadakila, napakabuti mo, Panginoon. Tunay po, Diyos, na sinasamahan mo ang iyong mga anak sa oras na ito. Nagpapasalamat kami sapagkat binigyan mo kami ng pribilehyo upang makapanalangin ng sama-sama ang buong barangay ng Santa Cruz, Panginoon. Ibinukod mo ang barangay na ito, itinutuon mo ang iyong pandinig, itinutuon mo ang iyong mga paningin, Panginoon, sa barangay na ito. Hindi po kami nagtataka sapagkat lubos-lubos ang biyaya sa barangay na ito. Sapagkat alam namin ang mga salita mo, sinabi ng aming Panginoong Yesus na ang sino mang nagpapakumbaba sa kanyang harapan, lumalapit, inaangkin ang kapangyarihan ng Panginoong Yesus, ay siyang pinagpapala ng Panginoon. Salamat po sa buhay ng lahat ng naglilingkod sa pangunguna ng aming kapitana, Panginoon, na kapatiran, Panginoon, isa rin siyang kapanampalataya at alam ko po na ang kanyang puso ay napakalaki para sa ganitong gawain. Pagpalain mo po ang aming pong gawain ito at kayo po ang lubos na maluwalhati, Panginoon. Itinataas ko po ang mga salita mo ngayong gabi, nawa po ay matanim sa matabang bahagi ng mga puso ng aking mga kabarangay upang patuloy na magamit namin ito sa panahon na kailangan po namin. Ibinabalik namin sa inyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati. In Jesus' name, Amen. Amen. So, ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi ay katulad po kahapon yung verse po na ibinahagi po sa atin ni Ate Dali, pero papalo up ano na lang po sapagkat nagkakaisa yung aming espiritu na ito po ay amin pong ibahagi yung salvation. Sa John 1:12, ang sabi po dito, kung meron po kayong mga Biblia sa inyo pong mga tahanan, pwede ho niyong kuhanin at buklatin para po sa ganun makita niyo po na totoo po yung mga sinasabi namin, hindi lang po galing sa amin, kundi galing po ito sa salita po ng Panginoon. Sa John 1:12, ang sabi niya dito, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sinabi dun sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So kahapon po ay nanalangin po si Ate Dali. Kung sino man po sa inyo ang sumunod sa panalangin ng pagtanggap, yung nagsumuko, isinuko ang kanyang buhay sa Panginoon, inangkin niya na ang Panginoong Yesus, ang Panginoon at maghari sa kanyang buhay, humingi ng tawad, ito po ay kumbaga, nagkaroon po tayo ng personal na relasyon sa Panginoon. Yun po yung first step na para maituring tayong mga anak ng Diyos. Yung po yung first step. Ang sabi niya po dito, di ba malinaw po sa John 1:12 na ang lahat ng tumanggap at sumampalataya. So, yung lahat ng tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoong Yesus ay binigyan na ng karapatan na maging anak ng Diyos. So, ang tanong po, meron po bang hindi anak ng Diyos? Ayan. So, sapagkat sinabi po dito, so meron po. Ang sabi niya, ang sino mang tumanggap at sumampalataya, yun lamang yung binigyan ng pribilehyo para maging anak po ng Diyos.
So, alam na po natin kung tinanggap natin ang Panginoong Yesus, sumunod po tayo doon sa panalangin, ginawa po natin. Kasi ang pagtanggap po sa Panginoon, maaring sasabihin natin, uy, anak din ako ng Diyos. Kasi alam kong may Diyos eh. Tinatawag ko siya, Diyos. Pero ang first step mo niyan, bigkasin ng iyong labi na tinatanggap mo ang Panginoong Yesus bilang Panginoon at Hari ng iyong buhay. Kung ginawa mo po ito kahapon, congratulations po kasi ito yung simula ng relasyon po ninyo sa Panginoon at magbibigay po ako ng mga puntos, 4 na puntos para po malaman natin yung pribilehyo ng isang pagiging anak ng Diyos. Ayan. So, kung sino man po yung tumanggap kahapon, gusto ko pong makita at babasahin ko po. Ilagay niyo po sa comment section po ninyo yung hashtag I accept. Ayan. So, para makita po namin kung sino po talaga yung tumanggap kahapon. Yung nanalangin at binigkas sa kanyang labi na tinanggap ang Panginoong Yesus. Ayan po. Ilagay nyo lamang po dyan, isulat nyo po, hashtag I accept. Ayan po. So, nakuha po natin. Ayan. So, titingnan po natin kung sino po yung sumunod sa panalangin kahapon ni Ate Dali. So, ayan. So, magbabahagi po ako yung binigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ano ho ba yung mga karapatan ho natin? Yung mga pribileyo po natin. So, magbibigay po ako ng 4 P's. Ayan, hindi po yung 4 P's na, ano po, yung may mga 4 P's po tayo, yung mga pamilyang, pantawid, pangkabuhayan, yung po ba, hindi ko i-memorize, Kap? Hindi po yon, kundi yung 4 P's. 4 na P. Ayan, para lalo po nating matandaan, madali po nating matandaan. Sapagkat nagkaroon na po tayo ng personal na relasyon sa ating Panginoon, tayo na ay naging legit na anak ng Diyos. Ayan. Lahat po ng tumanggap, yan, yung mga nag-comment po ng I accept, naging anak na ng Panginoon. Yan. So, legit na po, legitimate. Meron po kasing illegitimate, di ba, anak sa labas. So, kung hindi nyo po tinanggap, ibig sabihin ho, anak pa po kayo sa labas. So, para po maging legitimate po kayong maging anak ng Diyos, ay tanggapin na po natin ang Panginoon. Pwede ho natin gawin yan kapag tayo po ay nag-iisa. Ayan. So, 4 P's po, iposisyon po natin yung ating sarili para tayo po ay maging anak. Di po ba sa bahay, kapag anak po tayo, alam natin yung ating karapatan. Ayan. Lahat ng pag-aari ng ating mga magulang, pag-aari na rin po natin. So, ganun po yung posisyon natin sa Panginoon. Ano po? So, number 1 po na P, ay yung matatanggap po natin yung protection ng Panginoon. Ayan. Kaya, dumating man po yung mga sakuna o mga bagyo, ano mapaman, hindi ho tayo matatakot. Hindi ho tayo matatakot sa mga namamatay ngayon o may nagkakasakit kasi sapagkat poproteksyonan po tayo ng Panginoon gaya ng isang magulang o ng puso ng isang ama at ng isang ina sa loob ng tahanan. Maproteksyonan lang yung kanyang anak kahit gaano kasama ang kanyang anak. Pinoproteksyonan po yan ng kanyang mga magulang. Ganun po tayo pinoproteksyonan ng Panginoon. Isaiah 46 verse 4, sinasabi po dito, ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong mga buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. So, yun po, nagpapalakas sa ating mga anak ng Diyos kasi sabi po ito ng Panginoon, hindi ho niya tayo pinababayaan. Bagkos inililigtas at tinutulungan maging sa mahihirap po na sitwasyon ng ating mga buhay. At pangalawa po, para madali po tayo, pangalawa pong P na matanggap natin na karapatan ay yung provision. Ayan, provision, yung pagbibigay ng pangangailangan. Gaya po ng mga magulang, lahat po ay ipinoprovide ng ating mga magulang sa kanyang mga anak. Kahit po hirap na hirap yung magulang, talagang
pinipilit na i-provide yung pangangailangan ng kanyang mga anak. Gayon din po ang ating Panginoon. Kahit tumatigas minsan yung ating mga ulo sapagkat tayo ay kanyang mga anak, ipo-provide niya yung ating mga pangangailangan. Kaya nga po, wala pang anak ng Diyos na pinabayaan, hindi nagutom at hindi nagkulang. Lahat ho tayo ay buhay pa rin. Kaya't inaalagaan at tinutulungan tayo ng Panginoon. Binibigay niya yung ating mga pangangailangan. Sabi po dito sa Pilipos 4:19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ayan, so yun po malinaw. Ibibigay niya lahat ng inyong pangangailangan. Hingin lang po natin, Ama, kailangan ko po ng ganito. Sabihin po natin. Kaya malakas po ang ating loob. Kapag nauubusan po tayo, pwede po tayong humingi sa ating Amang nasa langit. At yung buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, nandun po lahat ng nakikita ho natin, yung creation. Lahat po ay pag-aari ng ating Panginoon. Kaya't mayaman ang ating Diyos. Amen. Kaya't lahat ng pwede nating isipin na hingin sa Kanya ay higit pa ron ang kaya niyang ipagkaloob sa atin. Sapagkat hindi nauubos ang Kanyang kayamanan. Pangatlo po mong P ay yung peace, yung kapayapaan. Ang sabi niya dito sa John 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kanyang kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi tulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Pangako po ng Panginoon yan. Tandaan po natin sa 1:14:27. Yan po mga salita ng Panginoon ang nagpapalakas sa atin. Kaya anuman ang mangyari sa buhay nating ito, hindi ho tayo mawawalan ng pag-asa. Sapagkat ang kapayapaan ng Diyos po ang ibinibigay sa atin, hindi yung kapayapaan na kapag wala na lang tayong pera, tapos pag wala na tayong pera, wala na yung kapayapaan natin. Hindi ho ganon yung ibinibigay ng Panginoon. Kundi kahit wala po tayo, nakakangiti pa rin tayo, nagagalak pa rin yung ating puso. Kasi alam natin na meron pa tayo, merong ipagkakaloob pa ng Panginoon sa atin. So hindi ho tayo nawawalan ng pag-asa. Amen. Mag-amen naman po kayo dyan. Ayan. Para po. Okay, yung pang-apat po na P. Ayan. Power. Ito po yung kapangyarihan. Sapagkat sinabi po ng Panginoon sa John 14:13, at anumang hilingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng kanyang anak. Ayan. So, anumang hilingin natin, so may kapangyarihan, may power. Sapagkat doon sa Genesis chapter 1, nung nilikha po ang creation, ang mundo, nagsalita lang po ang Panginoon. May kapangyarihan, magkaroon ka ng tubig, magkaroon ng hangin. Di po ba? Magkaroon ng isda, ng langit, ng lupa. So, may kapangyarihan. Ganun din po tayo. Ang sabi ng Panginoon, anumang hilingin ninyo sa aking pangalan, ay gagawin ko, sabi niya. At ipagkakaloob ng ating Panginoon. Dahil sa pangalan ng Panginoon, may kapangyarihan ang pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya nga po kapag nananalangin po tayo sa pangalan ng Panginoong Hesus, sa pangalan ni Hesus, dahil yun po ay may power. So kapag binigkas po natin na tayo ay gagaling po tayo sapagkat may kapangyarihan ang salita na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Sapagkat tayo na po ay anak ng Diyos, so may kapangyarihan po tayo. Kapag sama-sama po tayo na nagsasalita, ay mas lalo pong malakas ang kapangyarihan natin sapagkat kasama natin ang Panginoon. May 2 o 3 na nagkatipon sa aking pangalan, sabi niya, ay naroon akong kasama ninyo. Ayan. Kapag kasama po natin ang Diyos, kapanig natin ng Diyos, sino pa po ang laban sa atin? So, lahat may napaka-powerful po natin. So, type na po ba yung I accept? Para po mamaya titingnan ko po kung sino po talaga yung tumanggap sa ating Panginoon. So, yun po yung 4 na benepisyo na
yung pribilehyo na maging anak ng Diyos, maging anak ng ating Panginoong Hesus. So napakainam po ang maging anak ng Panginoon sapagkat ibinibigay sa atin yung apat na P: protection, provision, yung kapayapaan, peace, at saka yung pong kapangyarihan. Pwede tayong magdeklara ng kagalingan, pwede tayong magdeklara ng kapayapaan, ng lahat ng naisin po natin ay ipagkakalob ng ating Panginoon. Kaya sino pa ang manlulupaypay? Sino pa ang malulungkot? Tayo na ay anak ng Diyos at lahat ng bagay na pwede nating hingin sa Kanya, kaya niyang ibigay. Kaya nga po, napapansin niyo po kaming mga sabihin na nating ang born again ay malakas ang loob manalangin, malakas ang loob na manghingi, kasi alam namin yung kapangyarihan ng pagiging anak ng Diyos. Ayan. So sana po magsama-sama po tayo, hindi po yung dahil sa magkakaiba po tayo ng sekta, pero kapag tinanggap po natin ang Panginoon, magkakaroon po tayo ng personal na relasyon sa Kanya. Yun po nagsisimula. Kasi kapag sinasabi lang nila, ay mabuti pala ang Diyos, hindi po natin nararanasan kasi hindi po tayo personal na lumalapit sa Panginoon. So wag po tayong matatakot kasi ang Diyos napakabuti. Ang Diyos ay hindi nagpaparusa sa Kanyang mga anak na nagpapakumbaba. Ayan, minamahal niya at binavalue po tayo ng Panginoon. So yun lamang po ngayong gabi. At pwede ko tayong yumuko at ipanalangin po natin ang ating mga concerns sapagkat meron na ho tayong lakas ng loob na manghingi sa ating Panginoong Diyos sapagkat tayo kay Kanyang mga anak. Ayan. Amen po. Salamat po. Tayo po ay mananalangin. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat po sapagkat sa iyong mga salita ay itinuring mo kaming mga anak mo, Panginoon. Sino kami para ituring mong mga anak? Gayon na lang yung bigbigay mo sa amin ng importansya, Panginoon. Kami yung nilikha mong pinakamahal mo, Panginoon. Ngunit minsan, nagkukulang po kami at nagkakamali. Sa oras na ito, Panginoon, lumalapit po kami at nagpapakumbaba sa inyo pong harapan. Inaamin po namin na wala po kaming kayang gawin kung wala ka po sa aming mga buhay. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga pagkakataon na hindi ka namin pinapansin sa bawat araw ng aming buhay. Minsan ginagawa namin yung mga bagay na gusto lang namin nang walang pagsangguni sa inyo. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung may mga bagay na hindi po nakalugod sa inyo na nailagay po namin sa aming mga puso. Patawarin niyo din po kami, Panginoon, sa mga nasaktan po naming tao na hindi po namin sinadya. O sinadya man ito, Panginoon, patawarin mo po kami, Panginoon. Humihingi po kami ng pagpapatawad at paglilinis po ninyo sa aming mga puso. Kung meron man po kaming nasaktan, kung meron man po kaming nabanggit na mga salitang hindi po nakalugod sa inyo, pakalinisin mo po ang aming mga puso sa oras na ito, Panginoon, at maging daluyan po kami ng inyong pagpapalang espiritual. Gamitin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na daluyan, Panginoon, ng iyong kabutihan, ng iyong kapangyarihan. Ikaw nawa, Panginoon, ang maparangalan sa lahat po ng aming gagawin, lalong-lalo na po sa amin pong barangay, Panginoon. Unang-una ko na pong itinataas ang aming barangay. Nagpapasalamat po ako sa pangunguna ng aming kapitana, Panginoon, dahil alam ko po napakalaki ng kanyang puso sa ganitong gawain. Pagpalain mo nga po sila, Panginoon. Sinabi mo nga, ikaw ang nagtatalaga, Panginoon, sa iyong mga lingkod. Salamat po sapagkat ang sino mang anak mo na nagpapasakop sa iyong kapangyarihan ay binibigyan mo, Panginoon, ng promotion, Panginoon. Hindi lamang sa aming mga posisyon, sa amin pong mga karir, Panginoon, kundi pati yung posisyon namin sa inyo, Panginoon. Salamat po, Diyos, kasi meron kaming Diyos na nalalapitan sa mga ganitong pagkakataon. Itinataas po namin, Panginoon, ang aming bansa, ang bansa na sinabi mo sa iyong salita na binukod at pinili, Panginoon.
inaangkin po namin kasi kami mga anak mo, Panginoon. Salamat po na sa aming mga pangulo na namumuno, Panginoon, na itinalaga mo mula sa pangulo hanggang sa barangay level, Panginoon, sa aming mga kapitan, mga personnel staff, Panginoon, na ginagamit mo upang maipatupad ang mga plano, kung paano mapaunlad, Panginoon, ang aming bawat lugar, Panginoon. Salamat po sa kanilang buhay, pagpalain mo sila, baging yung kanilang buong pamilya, Panginoon, iniling po namin na patuloy niyo pong samahan sa bawat mga plano, sa bawat mga ahensya, Panginoon, mga agencies na nagpaplano kung paano mapaunlad ang aming bansa, Panginoon. Pagpalain mo po ang kanilang mga ginagawa. Patuloy, Panginoon, na nagsasalita din kami ng paglilinis mo kung may mga pagkakataon na may mga bagay na hindi po nakalugod sa inyo. Lord, kayo po ang patuloy na kumontrol sa kanila. Kung meron man mga gawa ng kaaway doon, mga corruption o anumang mga hindi kanais-nais na mga layunin, Panginoon, mga motibo, pansarili, Panginoon, ay patuloy po naming sinasawata sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Salamat po, Panginoon, maging sa mga medical staff, mga frontliners, Panginoon, ang aming mga doktor, yung mga kasama po sa gumaganap at gumagamot sa lahat ng mga may sakit, Panginoon. Patuloy po namin silang itinataas sa inyo, Panginoon. Pagpalain mo ang kanilang buhay. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat meron silang pusong handang maglingkod kahit inuumaga po sila, nagtsatsaga po sila sapagkat alam nila, Panginoon, na yung paglilingkod sa tao ay parang paglilingkod po sa inyo. Salamat po sa kanilang mga katyagaan, Panginoon. Maging yung aming pong RH1 and RH2, Panginoon, yung pangunguna po ng aming mga doktor, Panginoon, at yung kanilang mga staff, dalangin po namin na patuloy niyo po silang bigyan ng kalakasan, ng kagalingan, Panginoon, ng wisdom na nanggagaling sa inyo. At higit sa lahat, Panginoon, yung may puso silang handang maglingkod anumang oras, Panginoon. Salamat po sa pagmamahal na inilagay nyo sa kanilang mga puso at patuloy, Panginoon, na hinihingi ko po yung pagpapala na ibuhos mo sa kanilang mga buhay. Yung kalakasan, kagalakan sa kanilang pagganap ng kanilang mga tungkulin. Maging ang mga municipal officer, Panginoon, yung aming pong mayor na kalalabas lamang po sa ospital. Patuloy mo nga pong pagkaloob sa kanya yung fast recovery, patuloy na kalakasan ang ipagkaloob mo sa kanya, maging ang aming vice mayor, ang mga sangguniang bayan members, at lahat po ng mga department heads and offices, Panginoon, national and local, Panginoon. Dalangin man po namin na dalawin mo sila sa kanilang mga opisina. Magpakahayag ka, Panginoon, inihiling namin ang banal na Espiritu na siyang manguna at mag-guide sa mas mabuti pang pamamaraan at mas malalim na paglilingkod ang kanilang gagawin, Panginoon. Kahit hindi walang nakakakita, maging tapat, Panginoon, ang bawat isa na maglingkod at gumanap ng amin pong mga tungkulin, Panginoon. Salamat din po sa mga kapulisan, ang mga fire department, O God, na ginagamit upang matugunan ang mga pangangailangan para sa mamamayan ng Saragossa, Panginoon. I-bless mo po ang aming bayan. Blessings upon blessings, glory upon glory, Lord God. Sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, kung may 2 o 5 na naghihingi, Panginoon, ng pagpapala, ay ibubuhos mo yon. Sinabi mo sa iyong salita, Panginoon. Salamat po kasi hindi mo pinababayaan ang aming bayan through our municipal officials, Panginoon, na ginagamit mo upang maipatupad ang mga yung mga plano po para sa pag-unlad. Maging sa mga nagbibigay
Patuloy po namin nilalapit sa inyo, Panginoon, yung mga giver and tither, Panginoon, na nagpapala, nagbibigay kahit sa maliit na bagay lamang, Panginoon, kung paano sila nakakatulong ay meron silang pusong mapagbigay. Palaguin mo pa po ang kanilang mga buhay, ipagkaloob mo po yung double portion of blessings, Panginoon, and anointing sa lahat ng mga lingkod mo na ginagamit, Panginoon, para matugunan din yung pangangailangan ng aming bayan. Maging ang Barangay Santa Cruz, Panginoon, na handang maglingkod sa inyo ng tapat, Panginoon. Salamat po at maging, Panginoon, sa lahat ng mga may sakit. Panginoon, nananampalataya po kami na kayo po ang Diyos na nagpapagaling. Ituon mo nga po ang iyong mga kamay sa bawat mga kapatid namin na may sakit sa oras na ito, Panginoon. Nananampalataya po kami na may gagawin ka sa kanilang mga buhay right now in the name of Jesus, Lord God. Nagsasalita po kami ng kagalingan sa bawat may sakit sa kanilang mga tahanan, Panginoon. Alam ko po, isang salita mo lamang, Panginoon, kami po ay gagaling sapagkat naniniwala kami, Panginoon, na may kapangyarihan ang mga salita mo, Panginoon. Salamat po, Diyos, sapagkat lahat ng mga kapatid naming may sakit ay gagaling, Panginoon. Winawasak namin ang espiritu ng kamatayan, Panginoon, dahil alam po namin marami na po, Panginoon, ang namamatay ng mga kapatid namin sa bayan ng Saragossa. Ngunit dahil binigyan mo kami ng kapangyarihan para salitain, Panginoon, na ang lahat ng mga kapatid namin may sakit ay gagaling na, Panginoon. Kahit hindi ho ito yung pinanggagalingan ay virus, Panginoon, ay patuloy po kaming nagdideklara yung mga tumataas ang blood pressure, Panginoon, gawin mo mga normal, Panginoon, at yung mga may iba't ibang mga sakit pa, Panginoon, kayo po ang Diyos na nagpapagaling. Inaangkin na po namin ito sapagkat kayo po ang aming Panginoon na nangako sa amin na kayo po ay magpapagaling sa lahat ng may sakit. Salamat din po, Panginoon, sa amin pong barangay na mga ganitong pagkakataon, Panginoon. I-bless mo po ang amin pong barangay hall, Panginoon, na kung saan dito ginaganap ang gawain ito. Inihiling ko po na panahanan ito ng iyong kapayapaan, kagalakan, ang banal na espiritu ay nandito, Panginoon. Panahanan po ninyo, mapuno ng pag-ibig, magkaroon, Panginoon, ng kagalakan at kaaliwan ang sino mang tao na dadako sa lugar na ito, Panginoon, sa pangunguna ng aming kapitan, Panginoon, at yung mga konsehal, mga BHW na ginagamit mo, Panginoon, maging ang mga barangay tanod na nagtitiis, nagtsatsaga sa pagbabantay sa aming barangay. Hinihiling ko pong ibubuhos mo sa kanilang pagpapala, katagpuin mo ang kanilang mga pangangailangan at mas lalo pang higit na mas mapaigting yung kanilang paglilingkod, Panginoon. Salamat po sa kanilang mga buhay at patuloy po kami na nagpapasalamat, lubos-lubos, Panginoon, ang aming pasasalamat maging sa lahat ng aming mga mamamayan ng Barangay Santa Cruz. Binubuksan ko po ang durungawan ng langit upang tanggapin ang mga pagpapala mula sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Idinideklara ko po ng bawat mga anak mo ay mapuno ang kanilang mga sisidlan sa oras na ito at patuloy na makaranas sila ng kagalakan, ng kapayapaan sa kanilang mga tahanan, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa kanilang mga buhay, lalong-lalo na po sa lahat ng mga nakikibahagi sa mga ganitong gawain. Bisitahin mo, Panginoon, ang kanilang bawat tahanan. At sinasaraduhan ko po, Panginoon, ang bawat tahanan ng Barangay Santa Cruz, ang lahat ng gawa ng kaaway, lahat ng sakit ay hindi ho namin tinatanggap sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sapagkat sinabi mo kapag hihiling kami sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Panginoon, ay mangyayari sapagkat may pananampalataya po kami sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Lubos-lubos ang aming kagalakan sa gabing ito, Panginoon. Kayo po ang siyang tunay na maparangalan at maitaas.
Ibinabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati ng may kalakip na pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat nga po ay magsabi ng Amen. Amen. So, pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Ayan. Thank you po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Pagpalait po tayo. Maraming salamat po, Sister Maris Manangan Hilarion, sa iyo pong mga isinyer na mga salita ng ating Panginoon. Tunay nga po na kami po, na ako po mismo ay nabe-bless sa mga aking naririnig sa bawat araw. Nawa ay dalangin ko po na nawa ang aking mga kabarangay at iba pa po ay maranasan din po nila ang mga biyayang tunay na nanggagaling lamang sa ating Panginoon. Ang kapayapaan, napakasarap po na tayo ay magtiwala sa ating Panginoon para po sa lahat ng sa ating buhay po. Kasi po proven ko na po na napakasarap po sa pakiramdam. Nung una po ay natatakot ako na ano kaya yung plano? Ano kaya yung plano ng Panginoon? Kasi pag sinuko mo, parang wala ka ng karapatan, wala ka ng parang hindi na sa akin to. Pero pag po pala isinuko mo sa Panginoon ang lahat, siya ang bahala sa lahat-lahat po. At isa ko pong isi-share pa rin sa inyo na yun pong sa kada araw po, lalo po higit yung mga lumalabas po ng inyong tahanan upang maghanap buhay, punta ng bukid o kahit saan pa man po kayo pupunta, ay bago po kayo lumabas ng inyong tahanan, yun pong nasa pinto kayo o nasa gate na po kayo, say a little prayer po. Kasi po ay ako po yun ang ayoko, lahat po ng aking sinishare sa Panginoon po ang kapurihan, sapagkat ipinaparamdam po niya sa akin yung talagang yung peace of mind, yung kasi po sa dami po ng stress, napakalaking blessings po na pagkalauban po niya ako ng masarap na tulog. Yun pong, at isa pa po, yung sabihin nyo lamang po nang nasa gate na po kayo, Lord, I need your guidance and protection. Yun, ako po, yun lang po yung lagi kong sinasabi. Kaya po, may mga trials po. Natural lang po yun bilang namumuno. Pero, ang lahat po ay sa tulong po ng ating Panginoon. Lahat po ng ating mga suliranin at lahat po ng ating mga pinagdadaanan sa ngayon, meron po yung katapusan. Ito pong ating kinakaharap, tulad po nung sinabi ko nung una pa man, ay bagyo po sa ating mga buhay dito sa mundo. Nasa ibang form lang po siya. Ito po ay yun yung COVID-19. Always remember po that with God, all things are possible. At yan po ang lagi kong sinasabi, na kaya po natin lahat yan. Manalig lamang po tayo. At muli po, maraming salamat po sa lahat po ng nakijoin. Umabot po tayo ng 50. Malaki. At ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Dahil sa lahat po kasi ng churches, wala na pong ang casino po ay open pero ang church po ay sarado. Nakakalungkot po. Pero ito pong ginagawa natin na to ay isang way po para buhayin po natin at palakasin ang ating mga Holy Spirit. Sabi nga ni Ate Dali, we have Holy Spirit inside our body.
Yun po ang ating palakasin sapagkat pag lumakas po ang ating Holy Spirit, lahat po yan, gagaling po ang lahat. Salamat pong muli sa inyong lahat. Medyo humaba na po tayo. Sa Diyos, sa Panginoon po ang lahat ng kapurihan. At magandang gabi po mga kabarangay. Lalo tigit po yung ating mga kabarangay na nasa abroad. Ang nakita ko pong muli ay si Dayan, si Cheche. Yung iba po, alam ko po na lahat po kayong mga taga Santa Cruz ay nanonood. Kahit po hindi na siya live at pinapanood nyo na lamang po. Maraming salamat po. Maraming salamat mga kabarangay. Isang mapagpalang gabi pong muli. God bless Santa Cruz. God bless Philippines. Maraming salamat po.